Chingada! This is me, Miss A, and welcome to my channel. So I will do a Q&A while doing a Korean makeup. Ayoko din kasi na habang nag-uusap tayo is maboboard kayo. Naisip ko na lang na habang sinasagutan ko yung mga tanong nyo, naisip ko na habang sinasagutan ko yung mga tanong nyo is mag-makeup tayo. Some of you guys know na nagvo-vlog na ako dati pa. Pandemic pa nun, parang hindi ko alam kung 3 years or 4 years ago na ata. Nung nag-start ako na, ito yung aking cleanser bago tayo mag-makeup. Then 1 year ago na, pinaka-last na upload ko. Pero mamaya ko na lang ikukwento kung bakit nag-stop yung vlog ko kasi meron dun sa nagtanong sa akin. So, dun ko na lang sasagutin. Dun sa FB account ko is nag-post ako, nanghingi ako sa inyo ng mga questions na kahit ano. So, ginawa ko yun para ma-reopen lang yung account ko para magkaroon tayo ng topic. Magkaroon tayo ng topic and then makapag-upload tayo ng new videos. And sabi ko sa inyo is mas okay kung ang itatanong nyo is about EPS. Next. Sorry guys. Nahulog pa kayo. Ayan. So, next na nilalagay ko is itong Glow Booster Vitamin C Serum. So, habang naglalagay tayo nito, sagutin natin yung first question. First question is galing kay Sir Gilbert Logatok Madreno. Hello, Sir Gilbert! So, estudyante ko yan ng Saturday, Sunday, and then panggabi yung nila, schedule. Estudyante ko dati. So, ang tanong niya is, ask ko lang, ma'am, anong ibig sabihin ng AM at PM? What? So, itong topic na to is, sikat na sikat siya sa Facebook. Hindi ko alam kung ito yung next kong gagamitin. Hindi ko alam na... Sino ka dyan? Narinig ko na, nababasa ko na siya pag nagsuscroll ako sa Facebook. Bakit ang uso ng na yan? Ng topic na yan? Ano daw ibig sabihin ng AM and PM? Nakikita ko naman may mga matinong sumasagot na naman. AM and PM daw is based daw sa Latin mga salita. Antemeridian ba yun? Antemeridian and post-meridian daw. Kaya AM and PM. And syempre, alam naman natin yan na AM umaga is and PM is gabi. Diba? Wow! Ay, hapon pala. Gabi. Oh, hapon, gabi. Hapon hanggang gabi. Ano ba yan? Huwag nyo na kasi ako tinatanong mga ganyan-ganyan. Ito yung next kong nailalagay. Actually, hindi ko alam. Puro to wait Korea. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasunod-sunod nila. Or pwede naman yata isa lang dyan gamitin mo. Kasi parang lahat naman sila ay zero. Diba? Anong trip? Pero kasi, sa kanila sana yung balat ko. Sure. Ayan. Tapos magpapayuin lang natin meron. Ngayon ko lang guys, alas-stress na ng madaling araw. So wala, ngayon ko lang naisipan gumawa. Kasi nag-film na ako ng, sabi ako sa inyo na 10, mag-video na ako. Kaya maglagay na kayo ng mga comment nyo. Pero, binura ko siya. Kasi hindi ako natuwa. Parang hindi ako natutuwa sa mga sagot ko. Okay. So, hello Sir Gilbert. Diba? Sabi kasi kahit nagtanong siya ng kahit ano. Next natin is concealer. Concealer yung sinusunod ko. Hindi ko alam Nichido yata to. Tapos shade niya is 3. Ay, baliktad. So, ang second question is galing kay Sir Cheat. Hello Sir Cheat. Estudyante ko naman to ng pang-umaga. Si Sir Anchit Anos Fabi. Hello po, Sir Cheat. Shoutout sa inyo and sa family. Huwag nyo i-judge yung mga pag-makeup ko kasi bara-bara lang ako mag-makeup. Ang question ni Sir Cheat is, mahirap ba exam, ma'am? Yes. Charot. Wait lang. Actually, yung tanong na yan is, kung mahirap yung exam, syempre sasagutin ko oo. Kasi, totoo namang mahirap yung exam kung kulang yung vocabs mo and hindi ka talaga nag-effort mag-review. Yung exam naman talaga is about sa mga real life situations, yan, situational, parang mga ganon. Yun ang exam natin. Lahat ng lumalabas sa exam is yun nga, yung mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw. Kung grade 1 nga ang magsasagot is masasagutan nga daw, sabi nila. Pero syempre, dahil nga etong lengguwahe na to is hindi naman natin siya language So, syempre, mahirap siya sa atin na aralin. Lalo na sa mga kakastart lang na lalong paano ba yung iba nagagawang ilang months lang tapos nakakapasa ng exam, ganyan. So, may next pa siyang question. So, yun ang sasabihin ko na yes, mahirap ang exam. Kaya dapat, huwag ka magpakampante na
ay, second batch pa naman yung exam ko. Yung nag-register ka, pero kampante ka, tas wala ka pang masyadong alam. Diba? Doon tayo sa ano, doon tayo sa totoo. Pa-register ka ngayon, tapos, ang sked mo, second batch ka pa, third batch. So, sasabihin mo, ay, tsaka na ako magre-review kasi ano pa ako. Pang second batch pa ako, pang third batch pa ako. Pero, diba, wala namang pointers ang exam natin. Hindi siya kagaya nung nag-aral tayo ng elementary, nag-aral tayo ng high school. Hindi siya ganun para may pointers ka na aaralin. Ito kasi napakadaming coverage. Like buong lingwahe ng Korean. Though merong mga ano na pag-aaralan like kagaya ng mga graph, mga long paragraph, fill in the blanks. Pero syempre, lahat naman yan is hindi natin masasagutan kung wala ka talagang knowledge, hindi ka talaga nag-aral. So, merong mga nagsi-self-study na nakakapasa, di ba? Galing nila mag-aral. May next question pa si Sir Chit. So, next kong ilalagay is itong matagal ko nang ginagamit na ito. Asia Seiya. So, matagal ko nang ginagamit to, guys. And sobrang ganda niya. Walang makakatalo para sa akin sa ngayon. Hanggat hindi pa ako, syempre, sa mga mura ha, sa mga mura. Ay naku, meron na naman tayong nahihirapan ako dito sa book ko. Ayan. So, ano kasi, nagbida-bida ako, ginapitan ko yung sarili ko, nagbangs-bangs. Kaya ayun, ang pangit. Ang pangit ng pinalabasan. Kaya, ayan. Yan ang nangyari. Yan. Diyos ko naman. Kanina pa kayo sa ano ko. Pwede naman palang talian. Wait lang. Ang gulo-gulo. Alas 3 na, nagbulabo pa din ako. Wait lang. Yan. Diba? Parang yan. Okay na siya. Ano naman kayo mahulog? Good luck. Yung ginamit ko guys, diba? Napakwento tayo. Nichido na ano, na yung powder. Gagamit ako nitong BB Holic para mga ano excess kasi makapal siya. Is matanggal natin. Nakalimutan ko maglagay ng ano, Nivea. So, naglalagay muna ka nito bago ako mag-lipstick. Gamitin natin to guys. Ito, dito sa aking pisngi. So, yung palette ko pala is O2O, yung Ocean Mystery. Yan. Yan. O2O na Ocean Mystery. And, ang ginamit ko dito sa ating, ano ba ito? Jetaime. Yan. So, maglagay tayo ng ating eyeshadow. Yung eyeshadow na gagamitin natin is itong itong gagamitin natin si Kiss Pink.
Gagamitin ko tong pang shiny shimmering splendid. Ito ating tint. Actually, matagal na sa akin tong tint na to, guys. Dali lang ako ng bago natin i-continue yung mga bagay-bagay. Ayan, buntot lang. Para madaling tanggalin. Hindi naman kailangan kasi mag-eyeliner ng buong buo. Pwede naman buntot lang eh. Oh. Diba? Hindi pantay. Ano yan? So, ito na yung final look natin. Yan. So, diba, na madali lang mag-makeup. Dahil dyan, tapos na tayo mag-makeup, pero yung mga questions natin is hindi pa natapos. So, ituloy na lang natin. Third question natin is from Joanna Marie. Hello, Joanna! Hello! Question niya is, anong magandang technique para makamemorize ng madaming vocabs? Ayan. So, ito, maraming tanong to. Actually, yung tanong ni Sir Cheat, masasagot din dito. First thing na gagawin nyo is download apps. Ayan na. Download apps. Yung tip ko na to is para to sa mga busy, para sa mga medyo nahihirapan, saan ba sila magsisimula, paano ba ako magre-review, saan ba ako magsisimula, yung mga nahihirapang mag-start mag-review talaga. First thing is mag-download ng app na makakatulong sa inyo para matuto kayo ng Korean language. So, etong mga apps na to is dapat, alam niyo yung may enjoy niyo siya. Hindi lang kayo natututo, nag-enjoy pa kayo. So, nag-enjoy kayo while learning. I-share ko na lang dito. Yan, ilalagay ko dyan yung mga apps na yon. And then, i-relate nyo sa mga bata ngayon. Yung mga bata ngayon is, diba, preschool pa lang or grade 1. Alam na nila agad yung colors. Alam na nila agad yung alphabet bago pa sila pumasok sa school. So, bakit? Kasi nga, uso na ngayon yung, sa mga bata, yung baby pa lang may tablet na, may iPad, may phone na. Kasi nga, yun yung way ng mga ibang magulang para matahimik yung mga bata. Lalo kapag nag-grumpy sila, ganyan. Ayun yung isang part. Mag-download kayo ng app na ma-entertain kayo. And hindi lang kayo na-entertain, nag-enjoy pa kayo. So, lalo sa mga basic pa lang, nasa letters pa lang. So, meron namang mga apps na ganyan na nakasunod-sunod naman by level na dapat mo matutunan. So, marami ng app na ganyan ngayon, guys. Second is, so, nagsulat na ako talaga para, Second is, every new word na makikita mo is isulat mo. Dati, every new word na natututunan ko or na nalalaman ko, sinusulat ko sa notebook talaga. Halimbawa, saranghe. Ang meaning ng saranghe, I love you. So, isusulat ko yun sa papel. And ako dati, sobrang dami kong papel talaga. Kasi, yun talaga yung hilig ko. Mahilig talaga akong magsulat. Pero ng app ngayon na dahil tinamad na nga ako magsulat sa papel, may app na ngayon. Ni-research ko lang siya actually. Tinignan ko lang kung may nag-exist ba na ganong app. Pero yung app na yun is, ni-research ko siya, meron nga. So, yung app na yun is Build Own Dictionary. So, ayan, lalagay ko na lang dyan. So, Build Dictionary yung app na yun. Pwede mo siyang, wala talaga siyang laman na kahit ano. So, ang gagawin mo dun, kaya nga Build Own Dictionary. Kasi ikaw yung mismong gagawa ng sarili mong dictionary. So, yung mga word na bago mo natututunan is itatype mo lang dun. Meron siyang yung title and then merong description. So, yung description, for example, yung title is saranghe or pwedeng naka-base form muna, saranghada, and then sa ilalim is yung meaning niya, yung I love you, ganyan. So, in case na dahil nasa note, nasa ano mo na siya, nasa cellphone mo na siya,
in case na maalala mo yung word na yon or yung English niya lang yung maalala mo. Ano nga ulit yung I love you sa sa Korean? So, isi-search mo yung I love you and then lalabas na dun yung saranghe. Third naman is yung ano ba yun? Yung bunot-bunot. Yung gugupit ka ng mga maraming papel. Meron akong ginawa dati. Actually, meron pa nga akong mga natira dito. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Oh, ayan oh. Meron akong bunot-bunot. Pero iba nang nakalagay dito eh. Pero dati mga vocabs yung nakalagay dito. Ngayon na nakalagay na dito is mga title ng Korean drama na hindi ko pa napapanood. Kasi ang dami kong nasa listahan guys. Sa totoo lang. Ang dami kong nasa listahan pero hindi ko sila napapanood pa. So, ito, si Little Women. Yan. Mga title lang yung nakalagay dito. Mga title ng mga hindi ko pa napapanood ng pero dati puno yan ng vocabs and then may isa pa akong garapon. Yung isang garapon, ang ginagawa ko, nandito yung mga vocabs and then nasa kabilang side yung Korean and then nasa kabilang side yung English niya. Pwede namang Korean lang lahat ilagay mo. And then para hindi ka magkamali. Meron ako isang garapon, yung isang garapon nito, doon ko nilalagay yung mga tapos ko na. And then may ipon siya doon sa kabilang yun. And then after mong maubos lahat na nandito, yun na naman kabila, ililipat mo naman dito. Ganun yung ginagawa ko. Halimbawa, galing ka ng work. So, sa isang araw, ka na parang 5 vocabs or 10 vocabs. O, diba? Puno ng, makeup. So, 5 vocabs or 10 vocabs sa isang araw. So, kahit nakaiga ka na dyan, bunot-bunot ka, kahit nakapikit ka. Tapos, ina mo siya. Halimbawa, shikropta. Shikropta means to be noisy. So, yan na. Tapos ka na dun sa isa. Ilipat mo na siya dun sa kabila. Fourth tip ko is, watch videos. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga bata ngayon is sobrang advanced na sila sa mga classes. Like, pagpasok nila ng grade 1, ang dami na nilang alam. Alam na nila yung colors, alam na nila yung mga nursery rhymes, alam na nila yung numbers, alphabet, diba? I-relate natin yung sarili natin sa kanila. Tayo is parang nasa preschool or nasa grade 1 pa lang ng Korean language. Ginagawa ko dati sa cellphone, halimbawa, naghuhugas ka ng plato, naliligo ka, naglilinis ka ng bahay, or nagtutupi ka, ganyan. Nahayaan mo lang na nagpi-play yung video na yun doon. And mas maigi, gumawa ka ng playlist para tuloy-tuloy na siyang magpi-play. Lahat ng mga videos na gusto mong ulit-ulitin. Kasi hindi naman sa isang nood mo lang is makukuha mo na lahat eh. Diba ang mga bata? Paano ba nila nakukuha yung numbers, yung letters, yung colors? Kasi nga, paulit-ulit nilang pinapanood, paulit-ulit nila napapakinggan. Next naman, focus on one category only. So, halimbawa ikaw, malapit na exam mo, next year na, or pang third batch ka, ilang buwan na lang exam mo na. So, ang gawin mo, focus ka sa isang category muna. For example, ang pangit kasi na taaral ka ng vocabs tapos random. Mas maganda yung, halimbawa, places. Maglaan ka ng, halimbawa, ngayong week na to, 7 araw. Dapat Monday hanggang Saturday, makabisado ko na kung ano man yung mga na-prepare ko dito na about sa Jangso or about sa places. For example, Uteguk. Ayan, Uteguk, Gukjang, Eunhaeng. Makakabisado mo siya dapat. Maglalaan ka na. May deadline ka sa sarili mo na 1 week lang siya. Okay? So, kaya ko sinabi na Monday hanggang Saturday, Sunday, dun mo itetest yung sarili mo kung memorize mo na silang lahat. So, pwede kang gumawa ng flashcards. Pag samasamahin mo lang silang magkakaparehas. So, ang ginawa ko is ganito. Yan, meron akong ganito. Per category mo siya gagawin. For example, ito kasi mga synonyms to eh. Halimbawa, ito, puro places lang dapat dito sa isang clip na to. Andyan yung Korean niya, and then, yung English nasa likod. Test mo yung sarili mo kung kabisado mo lahat ng places na yon. Hindi lang naman siya dapat kabisado natin eh. Dapat nga, mas ma-okay din talaga na magamit siya sa sentence. Fourth question is, galing kay Laikang. Hello, Laikang. Yan, nabeshewap ko. Sabi niya, ano Miss A? Miss A? Miss A? Miss A talaga? Ano Miss A, yung mga preparation na ginawa mo bago ka mag-exam? Ha. Sana ma-shoutout. Kimi. Naririnig kita habang binabasa ko to.
So, ano daw yung preparation? Actually guys, hindi talaga ako nakapag-prepare nung nag-exam ako. Sa totoo lang hindi ako nakapag-prepare. Parang yung preparation ko na lang yun is yung buong teaching journey ko ng isang taon. Preparation talaga as in, wala. Biglaan talaga yung pag-register ko parang March 15. March 15 ba yung registration? Nakalimutan ko. And then 21, exam ko kaagad. So, ako mismo na nagpapayo sa inyo, wala akong preparation, kaya wag nyo akong gagayahin guys. Buti pinalad tayo na makapasa. Pero 'di ba, iba pa rin yung nagpe-prepare talaga. Siguro, etong question na to, mag-share na lang ako sa inyo ng mga dapat nyong gawin sa next vlog na lang. Kung ano yung mga dapat gawin para mag-prepare sa exam. Last question or fifth question natin is, what makes you think twice about conquering this journey? Char, English. Dapat ba English did you sagot? De, joke lang. Tinutukoy mo ba is itong vlogging? So, feeling ko yung vlogging kasi, yun nga, parang, pinag-isipan ko ulit na gumawa ng video. May vlog na ako before, 3 years ago. And then, I want to continue what I started. Gusto ko talaga is ma-film or ma-record yung journey ko since natapos na natin yung level 1, which is yung nakapasa ako sa exam. Natigil ako ng 1 year sa pagbablog kasi nga, enroll ako na sa Korean language school. So, share ko lang sa inyo yung journey ko, kung paano ako na punta doon. Or paano ako bakit ako nag-enroll sa Korean school. Nagsimula ako ma-discover ang mga Korean dahil sa mga K-pop talaga, sa totoo lang. So, dati, uso pa yung mix. Tapos, ano pa yung nakalagay dun romanization. Kaya dun ako nag-start talagang matuto ng Korean. Romanization talaga. And hindi ko yun ina-advise sa mga nagsisimulang mag-aral ng Korean. Kasi nga, mahirap siya. Kasi romanization Kumbaga, napabasa mo siya as Korean, pero pagkakasulat niya is naka-English. Okay, so doon ako nag-start. And then, sa mix dati yung Daily Top 10. Hindi ko nga Super Junior pa ata yun. Yung, di ba? Ang tanda na. Ang tanda ko na. So, sila yung una ko nakilala talaga, Super Junior. Pero yung pinaka na-idolize ko talaga is yung Bangtan, Sonyeondan or yung BTS. Yeah. So, bakit sila? Actually, pag sinabi kasi na, K-pop, opa-opa, ganun-ganun yung mga tao. Pero ako kasi, nagustuhan ko ang BTS dahil sa dedication nila. Char. Hindi kasi napanood ko talaga, hindi ko sila napanood na kumanta pa nun. Napanood ko lang sila na nagbibigay sila ng flashcard. Ay, nag-invitation para, manood kayo ng concert namin po, ganun-ganun. Parang mini concert lang yata yun. Tapos sa plaza lang siya gaganapin. Basta napanood ko yun. Tapos sabi ko, hala, ano naman, parang naawa nga ako yung naawa. Tapos tinan mo sila ngayon. Parang, sabi ko, parang gusto ko silang panoorin. So, nag-research pa ako ng about sa kanila. Kasi nga, sabi ko, parang dahil lang dun sa namimigay sila ng invitation sa mga tao para panoorin silang sumayaw at kumanta. So, doon nagsimula, nag-research ako about dun sa group na yun. Wala lang, out of curiosity lang, hindi ko talaga sila bet nung time na yun. And then, yun nga, kakanood ko ng buhay nila. Yun na, nasubaybayan ko na sila hanggang ngayon. Hindi ko pa naisip matuto ng Korean language nung time na yun. Kasi nga, nag-aaral pa din ako ng college. And then, 2022, kakascroll ko sa Facebook, nakakita ako ng ads paano mag-work sa Korea. Kahit ako yung salary, ang laki ng salary. So, syempre, mapapaano kayo. And then, yung family ko is support din sa akin kasi nakikita siguro talaga nila na ang dami kong papel na puro Korean yung nakasulat. So, feeling ko yun din yung reason kaya din sila yung nag-push sa akin na maghanap daw ako ng KLC and mag-enroll daw ako, ganun. Nag-stop ako sa vlogging dahil na-focus ako sa pag-aaral and then nagturo ako noon after ng 1 year. Yun nga yung reason why I decided to make a video again kasi I wanted to film or to record my journey. So, ako ay isang EPS aspirant. Lahat tayo na nanonood na gustong makapunta sa Korea is EPS aspirant. So, ako is napasa ko na yung exam sa BMW. So, feeling ko, ang kamalian ko nga is hindi ko ni-record yung part na yun. Dahil nga, na-busy talaga tayo Nakapasa ako nung March 21, 2024, pang 3rd batch. Ayan. Kung meron nakakapanood pala dyan na, nakasabay ko, na nakapasa. Hello guys! Shoutout sa inyo. So, nung time na yun is hindi ako nakipag-socialize sa kanila. Kasi nga, ang inalala ko is yung mga estudyante ko nakasabay ko mag-exam. So, after kong mag-ishihara, after kasi namin mag-exam, diretso ishihara or yung may titinang kang number. Ayan. Then, dapat mahulaan mo kung anong number yun. Yung blind exam or blind test. So, after kong makapasa nun, hinanap ko talaga yung mga estudyante ko, minessage ko sila, uy, asa na kayo, umuwi na ba kayo? Pati yung babae na katsikahan ko, akala ko talaga yun inintay niya ako kasi nung araw ko lang siya nakilala. And alam ko taga Bulacan lang din siya. So sayang kasi sabi ng estudyante ko is umuwi na daw. So yeah, baka na-disappoint siya kasi hindi na siya nakapasa. Pero bata pa yun. Ako sa inyo guys, halimbawa, mawalan kayo ng pag-asa, halimbawa nag-exam kayo, tapos nawalan kayo ng pag-asa na, ay, ba yan? Hindi ako nakapasa. Siyempre baka hindi pa ngayon para sa inyo yun. Pero hanggat wala pa kayo dun sa edad na
37, 38 ba? Yung pinaka, ano nila, limit nila. Nag-start ka na, nag-KLC ka na. Ang dami mo nang nasayang na pamasahe. Baon, di ba? Nag-KLC ka na, ang dami mo na sanay, pati utak mo, ginamit mo na. So sayang kung isa-stop mo siya dahil lang sa isang bagsak. Di ba? Yung iba dyan nakakailang try pero sige pa rin sila Korean lang, sige pa rin sila exam. Di ba? Kasi nga, malay mo, kaka-exam mo ng kaka-exam, may ipasa mo na. Di ba? Sayang kasi, yung panghihinaan ka agad ng loob. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung hanggat kaya ako sinare din sa inyo yung mga ibang way na minsan kasi yung iba tinatamad na mag-aral. Ako din minsan naman, totoo naman na tinatamad tayo mag-aral. And merong mga apps na makakatulong sa atin, mga videos, para ma-entertain tayo, hindi tayo ma-board. So ayun yung pinaka-reason. Parang gusto kong i-record yung journey ko. Nagsimula na ako sa level 1. So, i-manifest ko na talaga siya na ako naman talaga, ano man ang mangyari is ipupush ko talaga to. So yan, second ko is yung skill test. So, yun yung pinaghahandaan ko ngayon. Siguro gagawa rin ako ng video kung paano yung preparation ko sa skill test. Yun, gagawa din ako ng video niyan. So sorry guys, medyo di ko alam na rin kung ano din talaga yung mga pinagsasabi ko dito. Pero sana naiintindihan niyo yung mga na-explain ko. And ayusin ko na lang din pag nag-edit ako nito. Kasi ano na madaling araw na, alas 5 na ata. Hindi pa ako natutulog guys. So hindi ko alam ba't naisipan kong ngayon mag-upload. And hindi ko na rin alam yung mga anggulo ko talaga. Bahala na kayo sa angle ko. Sana may natutunan kayo sa video na to. And kung ano man ang kalabasan nito, babawi ako sa mga next videos natin. And sa mga hindi pa nakakapagtanong, sa mga hindi pa nakakapag-ask or nakalimutang magtanong and then may mga iba pa kayong questions, pwede kayong mag-comment dyan sa baba para magawan natin ng video. Mag-suggest kayo sa akin ng mga ibang videos. Okay lang kahit hindi about EPS, pero mas okay din kung about EPS, diba? Para meron din tayong info lahat. Diba? May mga matutunan tayo sa video. Sana nga, sana may matutunan kayo sa video ko. So, bago tayo magtapos, shoutout ko lang yung ibang mga people. Shoutout kay Jenny. Hello, Jenny! So, may comment siya dun sa ko, pero hindi siya nagtanong. Ang sabi niya lang, can't wait sa uploads. Ayan, thank you. Ayan, ito na nga yun. Sorry. Shoutout, Sir George Yumul. Hello po, Sir George Yumul. So, may comment pala siya doon. Ano ba yung sinabi niya? Pwede ka din mag-vlog ng EPS knowledge mo, ma'am. And i-share mo sa YouTube. Yun. Aabangan namin yung journey mo papuntang Korea bilang isang EPS. Bakit ako lang? Tayong lahat. Sama-sama tayo dito. Sinimulan na natin to. So, sama-sama tayo. Shoutout kay Ate Jov. Ay, hello, Ate Jovelyn. Ate Jovelyn Babia. Ayan, estudyante ko rin yan. Sabi niya, nice yan, ma'am. Para may malaman din kami. Para dagdag kaalaman din sa amin. Yung kulang pa sa mga vocabs po. Wow, kulang pa sa mga vocabs. Actually, nakapasa to. Congratulations, Ate Jov. Ayan. Isa ka ng passer. Hello kay Sir Sunny Alpe. Hello. Ma'am Sherry Lozano. Sir Lek Arellano. May puro mga estudyante kayo na dito. Sir Gilbert. Ayan, isa ko pang nakakatawang estudyante. Sir Gilbert Gray. Hello po. Agnes Aknaiv. Actually, estudyante ni Sir to panghapon. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Maricel ba yun? Basta ganun. Comment ka nga dyan, ma'am, kung Maricel ba yung pangalan mo. Kasi yung FB name niya, iba. Shoutout kay Sisi. Hello, Sisi. Sisi Annalyn. Shoutout kay Mark. Hello. And then, shoutout kay... Ay, classmate ko to. Riens Ang-og. Hello. Kaklase ko to nung nag-aral ako dyan sa KLC. Yan. So, kaklase ko talaga siya. Shoutout kay Sir JL Mundala. Hello, Sir JL. Sir Joms. Sir Clarice. Ay, Sir Clarice. And shoutout sa mga last students ko, Pure Sunday. Si Sir JL Mundala. Sir Joms. Ma'am Clarice. Si Ma'am... Oh my God. Sino yun? Sino kayo? Si Ma'am Jo. Si Ma'am Jo, and then si Sir Jeffrey. Hello! Hello sa inyong 5. Makukulit kong mga estudyante. Charis. And then, shout out kay Ma'am Rayhana Tabaw. Hello, Ma'am Ray. Ray ba or Ray? Hindi ko pa rin talaga ma-perfect. Ma'am Jane Bernas. And then, shout out kay Kuya Jamel. Hello! Ikaw na talaga. Ikaw na talagang walang kinoment, pero shout out.
Well, Sir Ivan. Yan, estudyante ko yan ngayon. And then, si Sir Lester. Hello! So, mga hindi po nag-shout, na-shout. Hoy! Pwede kayong mag-comment. Sa mga hindi na-shoutout, pwede kayong mag-comment ulit dyan para ma-shoutout kayo sa mga next video. So, sana guys, maayos yung video natin ngayon. Hindi ko talaga alam kasi nga, inaantok na ako. wala na talaga akong maalala sa mga sinabi ko. So, sana naman is nasagot ko naman yung inyong mga katanungan. So, thank you guys for watching. I hope to see you guys on my next vlog. Bye-bye!